Nagbago ang tagpo. 2 buwan na ang lumipas. Sa bubunga ng isang abandonadong gusali, nagkukumpol ang isang maliit na grupo ng mga nakaligtas sa ilalim ng abong kalangitan. Ang mga anino nila ay bakas sa sirang tanawin ng lungsod. Mabigat ang hangin, puno ng tensyon, habang humahaginit ang hangin sa pagitan ng mga nabasag na bintana at nabaling bakal. Isa sa kanila, habang kinakabahang nakatingin sa mga walang laman na kalye sa ibaba, ang unang nagsalita. Anong gagawin natin? Dapat na ba tayong lumipat? Agad na sumagot ang isa pa, nanginginig ang tinig sa takot. Yung kakaibang tunog na yun, gabi-gabi na lang. Palapit ng palapit. Diyos ko, anong klaseng halimaw kaya ang gumagawa noon? Isang panglalaki ang biglang sumabat, nanlalaki ang mga mata, desperado. May magdesisyon na. Kapag nagtagal pa tayo rito, mamamatay tayong lahat. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang kanilang pinuno, matatag, determinado. Ihanda ang pagkain at mga gamit na kailangan. Aalis na tayo. Ilang sandali pa, nagsimula na silang bumaba ng gusali, maingat na tinatahak ang wasak na lungsod, umaasang makakarating sa mas ligtas na lugar. Habang lumulubog ang gabi sa likod ng mga gusali, isa sa kanila ang lumingon, nanginginig. Kailangan ba talagang umalis sa ganitong oras? Paano kung matagpuan tayo ng mga halimaw? Mabilis siyang sinagot ng kanilang leader, mababa pero matatag ang tinig. Mas delikado sa umaga. Mas aktibo ang mga halaman kapag may sikat ng araw. Gusto mo bang lapain ng mga baging? Biglang, isang malalim na ugong ang umalingaw sa mga gubat. Mga halimaw. Walang babala. Isang grupo ng mga nakakasuklam na nilalang, mga mutants na tila pinaghalo ang halaman at hayop, ang biglang sumugod mula sa dilim. Baluktot ang mga galami na parang mga ugat, at kumikislap ang mga matang berde. Nagkagulo ang grupo. Nagpalahuan sa lahat ng direksyon, mga sigaw ang bumasag sa gabi. Isa sa kanila, hindi nakatakbo ng mabilis. Hinayla pabalik, isang sigaw, tapos katahimikan. Nilamon siya ng halimaw na halaman. Patuloy ang iba sa pagtakbo, hindi na lumilingon, nilalamon ng takot. Pero sandali lang ang kanilang pag-asa. Naharangan sila mula sa lahat ng panig. Dumarating ang mga halimaw mula sa bawat direksyon, gumagapang, lumalakad, handang umatake. Hingal na hingal ang grupo. Ang pag-asa nila, unti-unting naglalaho. Hanggang sa itinuro ng kanilang leader ang malayo, nanlalaki ang mga mata sa desperasyon. Doon, may daan pa, sa direksyon ng malakas na ingay. Walang pag-aalinlangan, tumakbo sila. Todo bilis sa makipot na lagusan ng gubat. Sa ilang sandali, parang makakaligtas na sila, hanggang sa isang malakas na tunog ang kanilang marinig. Yumanig ang lupa. Mula sa itaas, may bumabagsak, isang napakalaking puno, tuwirang papunta sa kanila. Bumaling sila pabalik, mga matay puno ng takot, habang winawasak ng mga ugat ang lupa. Nagsitakbuhan sila, nagtago, sakto lang bago bumagsak ang dambuhalang puno na yumanig sa buong lupa. Anong klaseng nilalang ang kayang magpatamba ng ganito kalaking puno? Hingal na tanong ng isa. Tahimik. Senggal ng isa pa. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, sumilip sila, at napako sa kinatatayuan. May mga tao sa kabila. Tunay na mga tao. Mga mandirigma. Kalma nilang pinuputol ang mga puno, parang walang halimaw na nagkalat. Napanganga ang leader ng tumatakas na grupo. Parang hindi makapaniwala. Zhou Xingkai. Napalingon ang isang lalaki sa kabila, tila nagulat, tapos biglang namilog ang mga mata sa pagkilala. Liang, buhay ka pa. Ngunit saglit lang ang muling pagkikita. Namutla ang mukha ni Liang. Sa likod niya, gumagalaw ang mga anino. Tumakbo kayo. Bilis. Andito na sila. Ngunit ngumiti lang si Xingkai, kalmado. Ano? Mga halimaw na halaman lang. Walang kwenta yan. Napakunot ang noo ni Liang. Anong ibig mong sabihin, walang kwenta? Ngunit hindi siya pinansin ni Xingkai. Kinuha nito ang walkie-talkie, nagsalita ng ilang mabilis na utos, saka tumingin sa grupo ng mga nakaligtas. Sumunod kayo sa akin, malamig niyang wika. At hindi na siya nagdalawang isip. Agad silang kumilos, mabilis na sinuot ang buong protective suit, fire-resistant at matibay ang pagkakagawa. Sa kamay niya, mahigpit nilang hawak ang flamethrower, ang dulo nito'y kumikislap na sa gasolina.
Sumugod ang mga halimaw, pero sa pagkakataong ito, sila naman ang sumigaw. Sa isang iglap, nilamon sila ng naglalagablab na apoy. Isa-isang bumagsak ang mga halimaw na halaman, umiiyak sa sakit habang unti-unting nasusunog. Si Shinkei naman, kalmado lang na nakatayo sa gitna, parang isang taong naging apoy mismo. Sa gilid, pinapanood ni Li Cheng, Zhang Shengjie, at Chen Chong ang lahat, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Li Cheng naman, nagsalita habang pinagmamasdan si Shinkei. Ngayon, aniya habang huminga ng malalim, halos hindi na natin kailangang kumilos laban sa mga yan. Habang nagsasalita si Li Cheng kina Zhang Shengjie at Chen Chong, tahimik na kumpiyansa ang tono niya habang inoobserbahan ang paligid. Ngunit ilang hakbang lang ang layo, may ibang nangyayari. Ang huling halimaw na halaman ay naging abo, at unti-unting bumalik ang katahimikan sa nasunog na lupa. Nakatulala si Liang, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Lumingon siya kay Shinkei, ang boses niya puno ng paghanga. Naipon mo ang ganitong lakas, paano mo nagawa yun? May totoong pagkamangha sa mga mata ni Liang, hindi lang sa kapangyarihang nasaksihan nila, kundi sa disiplina, kontrol, at kahusayan ni Shinkei. Ngumiti lang ng bahagya si Shinkei, parang napakasimple lang ng sagot. Ito ay dahil kay Leader Jiang at sa iba pa. Napakurap si Liang, at lumingon sa malalayong figure, sina Zhang Shengjie, Chen Chong, at Li Cheng, na nakatayo sa gilid ng clearing. Pero nang tumama ang tingin niya sa kanila, namutla siya at agad umatras, halatang natakot. May iba pa pala, sigaw niya, agad na inaabot ang kanyang sandata. Tunay ang takot sa mga mata niya, sanay na siya sa mundong puno ng halimaw, kaya hindi na siya nagtitiwala sa mga anino. Ngunit bago pa siya makagalaw, may kamay na marahang humawak sa kanyang balikat. Mahinang natawa si Shinkei. Relax, sabi niya, kalmado at mainit ang tono. Hindi sila halimaw. Narito sila para protektahan tayo. Nag-alinlangan si Liang. Pero nagpatuloy si Shinkei, mahinahon ngunit praktikal ang boses. Swerte mo. Kailangan namin ng dagdag na tao ngayon. Halika, ipakikilala kita kay Leader Jiang. Muling nagbago ang tagpo. Ngayon ay sinusundan natin ang ating bida at si Chen Chong, habang dumarating sila sa labas ng City M, sa kanlurang distrito, isang abandonadong lugar. Parang lungsod ng mga multo. Basag-basag ang mga kalsada, walang buhay ang mga eskinita. Ang mga gusali gumuho, nagkakandangan parang mga butong na bali. Umiihip ang hangin sa mga basag na bintana, at bawat yapot nila'y umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Dahan-dahan silang gumalaw, maingat na inoobserbahan ang paligid. Para bang bumagal ang oras sa sementeryong ito ng syudad. Biglang tumigil si Chen Chong, nanlilisik ang kanyang mga mata, parang isang reptilya na nakaamoy ng panganib. Sa mahinang tinig, puno ng tensyon, sabi niya sa sariling wika, may tao, sinusundan tayo. Malakas sila. Hindi tumigil sa paglalakad ang ating bida. Ngumiti lang siya ng bahagya, parang matagal na niyang alam. Oo, sagot niya ng kalmado. Napansin ko. Kasing lakas sila ni Zhang Qi at ng iba. Nakunat ang noo ni Chen Chong. Anong gagawin natin? Bahagyang nanginginig ang boses niya, handa sa laban o sa pagtakas, alinman ang mauna. Ngunit mas lalo lang lumawak ang ngiti ni Jiang, malamig ngunit mapanghamon. E di ano pa, pakainin ka ulit. At sa sagot niyang iyon, nagpatuloy sila sa paglalakad, papasok ng mas malalim sa guho ng konkreto, parang sila ang mga mangangaso, hindi ang mga hinahabol. Ngunit hindi sila nag-iisa. Mula sa dilim sa itaas, nakatayo sa tuktok ng gumuhot mataas na gusali, dalawang figure ang nakamasid sa kanila. Ngumiti ng matalim ang Demon Girl. Perpektong pagkakataon, bulong niya. Tahimik lang ang kasama niya, kasing tahimik ng isang sandatang bagong bunot. Napairap ang babae at tinignan ito. Anong hinihintay mo? Kapag nagtagal pa tayo, mauunahan tayo ng iba. Ngunit bago pa sila gumalaw, may biglang bagay na umagaw sa atensyon ng babae. Sa harapan, direkta sa daraanan ng ating bida, may bagong grupo ng mga armadong tao. Lumabas mula sa mga sira-sirang pader na humaharang sa kalsada. Mahigit 12 sila, lahat armado ng sandatang kumikislap sa ilalim ng buhan. Sa unahan, may isang babaeng matangkad at nakakatakot, nakapulupot sa likod ang kanyang buhok sa magaspang na tirentas.
Dahan-dahan niyang dinilaan ang talam ng kanyang espada, habang nakatitig sa ating bida, parang gutom na mabangis na hayop. Well, sabi niya sa malamig na tinig. Matagal na mula nang makakita ako ng ganitong klaseng top quality. Agad silang pinalibutan ng mga kalaban, sabik na patayin ang isang pure evolver. May ilan na nagbulong kung makukuha nila ang kapangyarihan nito kapag kinain nila siya. Samantalang ang babaeng may kutsilyo, tila mas interesado kay Chen Chong. Namangha sila sa kakayahan ni Chen Chong na kontrolin ang mga zombie, at nagkomento patungkol sa pagnanasa nilang nakawin ang kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng pagkain sa kanya. Habang nangyayari ito, sa bubong malapit doon, nakamasid ang pulang buhok na babae kasama ang Demon Boy. Tinuro niya ang labanan, halatang inis dahil may nauna na sa kanila. Pawisan si Demon Boy habang sinasabi, tingnan muna natin kung magiging maganda o masama yung pagkalate natin. Biglang may malakas na tunog na nagpalingon sa kanila, gulat na gulat ang red-haired girl. Si Chen Chong yun. Tumalon siya sa gitna ng grupo ng mga kalaban, at sa isang hampas lang, tinamba na niya ang isa. Si Jiang, kalmado pa rin, ay walang hirap na pinabagsak ang iba gamit ang machete. Sa tindi ng laban, nagtakbuhan ang mga kalaban, sumisigaw at tinatawag silang, mga halimaw. Isang desperado ang nagpasyang umakyat sa kalapit na gusali para tumakas. Habang si Jiang ay nakamasid, ang lalaking iyon ay patakbong umaakyat, pero hindi niya alam, may tao na sa taas. Nagmura ang pulang buhok na babae. Hoy! Huwag ka rito, pero huli na, nalaman ni Jiang ang kinaroroonan nila. Sa lupa, marahang pinulot ni Jiang ang isang bakal na poste. Itinaas niya ito, parang rocket launcher. At sa isang segundo, pinakawalan niya ito. Diretsyong tumama sa likod ng kawawang lalaki, tinuhag siya at ipinako sa gusali. Napasinghap ang red-haired girl sa gulat. Nang matapos ang lahat, kumalma na ang sitwasyon. Napansin ni Jiang, malalakas yung mga yun. Siguradong may variant core sila. Samantala, nanginginig na sumilip ang Demon Boy mula sa kanyang pinagtatagwan. Tapos na ba sila? Tanong ng red-haired girl. Oo, sagot niya. Halika, tingnan natin yung lugar. Habang naglalakad sa gitna ng battlefield, napansin ni Demon Boy, 3 bangkay lang ang kinain ni Jiang at Chen Chong. Ibig sabihin, meron pa sila para sa lahat ng natira. Samantala, naglalakad si Jiang sa isang makipot na eskinita, habang tinutokso niya si Chen Chong dahil sa maliit nitong gana. 3 lang talaga, Chen Chong. Ang dami mong oras pero 3 lang. Ngumiti lang si Chen Chong, bahagyang napakamot sa ulo. Ganito lang kalaki katawan ko, sagot niya, kalmado. Tahimik ang paligid, hanggang sa may marinig silang kakaibang kaluskos. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Jiang, tumulim ang mga mata niya, handa sa panganib. Dahan-dahan siyang humakbang, hinugot ang kanyang espada, at tinungo ang pinanggalingan ng tunog. Mula sa dilim, isang lalaking nasa katamtamang edad ang lumabas. May suot itong salamin, nanginginig pero pilit na matapang habang nakatutok sa kanila ang isang handmade crossbow. Lumayo kayo, o babarilan ko kayo, sigaw nito, nanginginig ang tinig. Nakikita ni Jiang na ordinaryong tao ito, isang uri na halos wala na sa panahong iyon. Kaya bahagya niyang ibinaba ang espada, nagpapakita ng pag-unawa. Kalma lang, huwag kang kikilos, sabi ni Jiang, marahan ang boses habang inaabot ang kamay. Pero dahil sa takot, pumutok ang pana ng lalaki, diretsyong tumama kay Jiang. O dapat sana'y tumama, ngunit hindi siya tinamaan. Sa isang iglap, nasalo ni Jiang ang pana gamit lang ang isang kamay, ni hindi man lang gumalaw mula sa kinatatayuan. Napamulagat ang lalaki, tula lang nakatingin. Samantala, agad na nag-teleport si Jiang sa harap niya, hinablot ang crossbow at mahinahong nagsalita, kalma lang, lumabas na kayong lahat. Hindi kami mga kanibal. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nakita nila ang grupo ng mga normal na tao, nagtatago roon para sa kaligtasan. Nakatulala ang lahat sa nasaksihan nila. Sino kayo? Tanong ng isa, halatang hindi makapaniwala. Ilang sandali pa, ipinaliwanag ni Jiang ang lahat. Isa sa mga nakikinig ay humanga, hindi ko akalaing posible pang mabuhay ng hindi kumakain ng tao. Maya-maya, habang naglalakad na silang lahat, nagtanong si Jiang sa lalaking may salamin, saan kayo patungo?
Mabigat ang tono ng lalaki habang sumagot, papunta kami sa isang steel plant sa labas ng lungsod. Noon, nagbo-broadcast sila sa radyo, sinasabing tinatanggap nila ang mga survivor. Doon sana kami go. Ngunit napabuntong hininga siya. Binago namin ang plano. Ang mga tao roon, puro mga normal. Wala silang laban sa mga kanibal. Napakunot ang noo ni Jiang. May iba ba kayong patutunguhan? Tumalikod ang lalaking nakasalamin, saka ipinaliwanag, may isang settlement sa hilagang dulo. Sila ang nangangaso sa mga kanibal. Mas ligtas doon, kaya doon kami pupunta. Nagulat si Jiang. May ganun pa palang lugar. Nagpatuloy ang lalaki, sabi-sabi, may leader doon na napakalakas, nilabanan daw ang 6 na kanibal mag-isa, parang wala lang. Siya raw ang nagtatanggol sa buong lugar. Narinig iyon ni Jiang at napabulalas. Isang tao lang laban sa libu-libong kanibal sa buong kanlurang lungsod. Paano yun posible? Ngunit walang emosyon ang lalaki. Hindi nagtutulungan ang mga kanibal. Laging solo-solo lang sila. Kaya imposibleng mangyari yun. Ngunit mula sa likuran, may isa pang lalaki ang sumabat, "Mali ka. Nakita ko mismo, 2 araw na ang nakakalipas, nagsasama-sama ang mga kanibal." Galit na nilingon siya ng lalaking nakasalamin. Wala kang alam. Kung nagtutulungan nga sila, matagal na tayong patay. Yan lang ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Pagkatapos, humarap siya kay Jiang. Pabayaan mo na yang isang yan. Gusto lang niyang pumunta sa Zaifeng Steel Plant, kasi nandun daw ang kapatid niya. Lumingon ulit siya sa lalaki at sinabihan. Kalimutan mo na ang Zaifeng. Malabo ng buhay pa sila. At kung buhay man, baka mga kanibal na rin sila. Biglang lumapit si Jiang, malamig ang tono, tama ka. Ang leader ng Zaifeng Steel Plant, isang ang kanibal. Nabigla ang lahat. Nagpatuloy si Jiang, pero pinatay ko na silang lahat. Ano nga ulit pangalan ng kapatid mo? Li Cheng, sagot ng lalaki, nanginginig. Isa siyang deputy officer. Naluha siya, sabay tanong kay Jiang. Alam mo ba kung nasaan siya? Ngumiti si Jiang, kalmado't mabait ang tono. Malapit kami ni Li Cheng. Nasa Zaifeng Steel Plant siya ngayon, tumutulong sa pag-aalaga ng mga taniman. Napasinghap ang lalaki, halos hindi makapaniwala. Talaga, buhay siya. Tumango si Jiang. Biglang napasigaw sa tuwa ang lalaki. Akala ko wala na siya. Tama nga pala akong pumunta sa Zaifeng Steel Plant. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Lumapit ang lalaking nakasalamin, hindi kumbinsido. Napakadali namang paniwalaan yan. Sigurado ka bang hindi mo lang kami niloloko? Baka gusto mo lang kaming patayin at kainin. Napairap si Jiang, halatang nenas. Kung gusto ko kayong kainin, sa tingin mo mag-aaksaya ako ng oras sa pakikipag-usap. Bago pa sila makasagot, isang putok ng baril ang bumasag sa usapan. Tumama sa lupa sa harap ni Jiang ang bala, 1 pulgadang layo mula sa paa niya. Nataranta ang lalaki at agad na lumingon. Bakit mo binaril? Sigaw niya sa lalaking may hawak na baril. Aaksidente lang. Sagot ng lalaki, nanginginig. Sa totoo lang, mukhang mas una pa niyang mapapatay ang kakampi kaysa kalaban. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Lahat sila napalingon. Unti-unting nanlaki ang mga mata ng lalaking nakasalamin. Nakita na nila tayo, bulong niya, nanginginig. Papunta na rito ang mga kanibal. Nagkagulo ang lahat. Pumasok kayo sa loob. Sigaw ng lalaki, tinuturo ang pintuan ng gusali. Ngunit sina Jiang at Chen Chong, nakatayo lang, kalmado, walang bakas ng takot. Sumigaw ang lalaki, sabay turo kina Jiang at Chen Chong, sumama na kayo sa amin. Huwag niyong masyadong pinapalaki ang tingin niyo sa sarili niyong lakas. Kahit gaano pa kayo kalakas, hindi niyo kakayaning harapin ang isang buong grupo ng mga kanibal ng mag-isa. Ngumiti lang si Jiang, kalmado pa rin, saka lumingon sa lalaki. Hindi ba sabi mo, nag-aaway-away lang naman ang mga kanibal? Biro niya, may bahid ng pang-aasar. Sumagot ang lalaki, pilit na matapang. Mag-aaway lang sila pagkatapos nilang patayin kayo, kapag pinag-aagawan na nila ang karne nyo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang tumakbo papasok ng gusali. Huwag niyong akong sisisihin kung mamatay kayo dahil sa katangahan nyo. Sigaw pa niya habang naglalaho sa dilim. Sa loob, nagkakagulo na ang mga tao. Nagsisigawan, nag-uunahan tumakbo sa kung saan-saan.
Sa hagdan. Sa pangalawang palapag, sigaw ng isa. Hindi, mas mabuti sa pinakaloob. Mas ligtas doon. Sabi naman ng isa pa, halos mabasag ang boses sa takot. Sumisilip ang liwanag ng buwan sa basag na bintana habang nagkukumpulan silang lahat sa loob ng isang silid, nanginginig, takot na takot. Ang lider nila, nakasandaw sa bintana, tumingin sa labas at napabuntong hininga. Bahala na si Jiang, aniya ng may sarkasmo. Sana wag niya kaming isumbong, o mas mabuti pa, sana siya na lang ang mahuli.